Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. November 6, 2025 at ang oras ay 7:15 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan. Sinasambang pinakadiyos ng kaliwanagan ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Nako, mahalaga ang message natin ngayong umaga na ito. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaunawaan, kaliwanagan, kapayapaan, pag-ibig, kapatawaran, at katarungan ay iiral sa ating lahat. Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga patuloy na moral support. Maraming salamat sa inyong mga prayers. Mahalaga itong message natin sa umagang ito. Okay? Shita hira la fura hira sata hora la lida fura yak na mo na dai shido. Yisira hira la fura hira la ya sinsina bo. Mga mahal kong kapatid, kumusta ang bawat isa sa atin? Mamaya, meron akong anuhin sa inyo. Okay. Ngayon kasi, umagang-umaga, natural, lahat tayo busy. Mas lalo naman ako at marami akong dapat gagawin. Pero, kapag didiktahan si Lidimin, ay ng banal na espiritu, ay kailangan unahin muna natin siya. Actually, kagabi, binantayan ko yung ban na sinasabi yung bilog, pero kagabi hindi na siya nagpakita dahil na-i-reveal na eh. So, kailangan sa mga tao ay dapat maganda-handa. Okay. Mga mahal kong kapatid, medyo masilan ang aking ibabahagi sa inyo sa umagang ito. Ako po ay gusto ko lang liliwanagin, hindi ako anti-PBBM at hindi rin ako maka-PBBM. Okay? Dahil ang ating pinaglilingkuran, higit sa lahat, ay ang nag-iisang Alpha Power Omega at pangalawa, kayo na mga tao. Okay? Umagang-umaga, ewan ko ba bakit pagkagising ko, pina-open agad sa akin ng cellphone. So, halos lahat ng balita ngayon ay yung nangyaring disaster sa Cebuan. Again and again, marami pang disasters na magaganap. Kung tutuusin, kaya nga sabi ko sa inyo, masakit man sa akin pero wala na akong magawa dahil naisabi na na advance nang naipahatid sa mga tao. Alam nyo yan, mga solid kong followers, before nangyari lahat ng ito, advance ang binigay ko sa inyo na information na hanggang katapusan itong taon na ito ay grabe ang mga disasters. But anyway, mulit sa muli, dahil dito sa Cebu, kaninang umaga may pinakita, nakita ko sa video regarding sa mga kondo na tinatayo, ay mga kabundukan. Ngayon, mga mahal kong kapatid, again and again, walang katapusan, again and again. Para akong siramplakan nito sa kaka-again. Pero hindi ako magsawa sa pagpapaalala dahil unang-una yan ang trabaho ko. Pangalawa, mahal ko pa rin kayong mga pasaway na mga tao. Okay, this is it. Ito'y panawagan ko na sa mga taga Cordillera. Alam ko mga Cordillera is may mga isang salita yan. Naalala ko na before ay may nakita kong video na itama nyo lang din ako kung nagkamali ako. Mayroong part dyan sa Cordillera na sinabi niya that we are not Filipino. Okay? We are not Filipino. Anyway, tama naman siya. So, hindi ko na pahabain ng usapan. Cordillera, again and again, bantayan ninyong maigi yung area ninyo. Lahat ng sakop ng Cordillera, actually marami na rin naman ang nasira dyan, pero bantayan yung maigi, lalo na yung hagdan pala yan. Okay, nakita ko yung video regarding dyan sa may
Cebu, na mayroon diyang bahagi ng Cebu na kung saan yung bundok ay ginagawa nilang kondo, no? So mayroong mga pag-aaral yan, pero kahit mayroong mga technicality, inaaprubahan pa rin ng mga naging opisyal ng gobyerno. Pero itong nangyari sa atin ngayon, kahit magsisihan pa tayong lahat, the damage is done. So walang magawa ang pagsisihan sa bawat isa. Bagkus, nawa ang espiritu ng kaunawaan ng bawat isa't kaliwanagan mamulat sa katotohanan. Okay? Number 1, itong pakikipagsabuatan. Okay? Itong pakikipagsabuatan, number 1 yan. Okay? Itong mga nangyayari sa atin, sinabi ko naman na hindi lahat ng nangyayaring disaster, lalo na yung mga bagyo-bagyo din is natural disaster, yung iba dyan, man-made just because of technology. Tapos, ang pangatlo niyan, itong mga opisyal nga ng gobyerno, wala natin makukuha dyan, wala natin magsisihan tayo. Okay? Mauubos yung oras ninyo, mga demanda dito, demanda doon. Sige, magdemandahan kayo dyan. Ang tanong, may nakulong ba? Ang tanong, may ano ba? Sa pagkakataon nito, sana mga mahal kong kapatid, maski mga ordinaryong tao, panahon na para magising kayo. Ang maano ko lang sa inyo, ang may bahagi ko lang sa inyo kung luluobin ninyo. Dahil sa pangyayari, matuto tayong mahalin natin ang kalikasan. Alam nyo, may mga tribo, may mga kapatid tayong tribo na para silang mga butiki. Alam niyo yung mga butiki, every 6 o'clock in the afternoon, pag minsan pa umaga yata, lalo na sa afternoon, lalo na sa paggabi, di ba humahalik sila sa lupa? Mabuti pa yung butiki. Alam niyo kung bakit? Kung tutusin, ang mas nakikinabang sa lupa, tao. Pero ang mga butiki, talaga nagbibigay galang sila sa inang lupa. Humahalik talaga sila sa lupa. Tama? But anyway, hindi ko naman sinabi na gagawin nyo yan ha. Pero may mga iilan tayong mga kapatid na tribo, ginagawa talaga nila yan bilang pasasalamat at pagbigay galang sa inang lupa. Okay, balik tayo dito sa Cordillera. Actually, hindi lang ito para sa Cordillera. At para doon sa mga nasalanta ng mga bagyo. Matuto kayong manindigan ng prinsipyo. Unang-una, panahon na para ilaban ang tunay na karapatan, no? Itong mga nangyari, just like yan, yung mga kwari-kwari, mahal na pamahalaan, mahal na PBBM. Anyway, maraming salamat po. Dahil naglabas kasi ng memorandum ngayon si PBBM, pinagbabawal na yung mga mining, no? Pina-stop ang mga mining ninyo. Hindi nyo ba yan alam? No? Kaya yung mga mining namin dito ngayon dito sa area ng Soxargen, binibenta na. Bakit? Dahil inano po yan, pina-stop po yan ni mahal na Pangulong PBBM, at maraming salamat po sa pagtugon sa panawagan, at maraming salamat sa Amang Diyos na banal sa paghipo niya, no, sa damdamin ng ating mahal na presidente. Anyway, ano ba talaga naging ugat ng lahat ng mga ito? Huwag tayo sa puno, sa ugat tayo. Okay? Dito tayo sa ugat. Alam nyo ba na itong mga nangyayari sa atin, malaki ang pananagutan ng lahat ng gumaganap ng tinatawag na global wealth? Malaki ang may mga pananagutan dito. Lalahatin ko. May malaking pananagutan ang mga gumaganap ng global wealth, yung mga organisasyon na may mga tungkol sa mga release ng pera. Okay, makinig kayo dahil malaki din ang ano ninyo, malaki din ang pananagutan ninyo, baka akala ninyo. Number 1, sample, kunwari magkakwari, di ba? Pero ang target, gold bar, ang target, treasure. Yan po kasi nangyayari dyan. Yan po talagang totoo niyan. Bakit nangyari at lumaganap yung mga treasure? Dahil ito sa mga gumaganap ng mga tinatawag na mga heritage account, mga global asset accounts. Kaya pati si IMF, pati si World Bank, pati si Federal nabuang
Sa dami ng clemens, ito, makinig kayo maigi, sana maintindihan ninyo to. Akala ninyo wala kayong pananagutan, ha? Ngayon kayo sa akin, babanatan ko kayo ngayon. Kaya nga, di ba, ang IMF nagdeklara na lahat ng nagkiklaim ng mga accounts, mga katakot-takot na kayamanan sa mundo ay kailangan nila ang tinatawag na exhibit na 3 baro ng ginto. Ito na ang pumasok sa kalintikan sa ating bansa. Mga animal kayo. Dahil dyan, lumaganap yung mga sinasabing mga anak ni Marcos, may mga hawak ko ng mga heritage account, mga lintian kayo, kahit anong sinungaling nyo kay Lidimen, yun ang totoo mga animal kayo. Ha? Tapos kunwari ngayon, magkakwari-kwari kayo, pero ang totoo, sinisira ninyong kalikasan. Na? Pero kung sa bagay sinabi ko na it's too late na, di ba? Pero malaki ang pananagutan nyo. Mahal na Pangulong PBBM. Sa umagang ito may pinapaminsahe ang Banal na Espiritu kung luluobin at mararapatin nyo. Dahil kung tutuusin, I'm so sorry ha, para magkaalaman tayo kung ayaw nyong tuluyang isumpa ang ating bayan. Ha? Makinig. Hindi, we are not talking about yung kayamanan talaga. Pinag-uusapan natin dito yung katotohanan, yung ugat ng lahat ng mga bagay kung bakit nangyaring ito. Nang dahil dyan sa dami ng claimants, ha? Pati mga sikat na mga namumuno, itong nangyayari sa inyo dito sa Senado, yung mga scam yung mga ano diyan, yung mga DPWS, yung mga tawag dito, yung mga kasindikatuhan ninyo, yung pagiging kurakot ninyo, mas may malala pa po dyan. Alam ninyong sinasabi ko, maging kayo ng mga nasa mambabatas, sangkot kayo dito sa mga tinatawag na mga global accounts, heritage account. Naintindihan ninyo ako? At nang dahil dyan sa mga animal na yan, ha? Dahil sa limpak-limpak doon sa dokumento ng mga trillions, quadrillions, mga animal kayo, kaya meron din tayong matanda na taktak ng parang ajinimoto ng daig ko pang bunganga ko sa kakaingay ko. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga ano na yan, yung mga accounts na yan, tingnan ko lang kung makalkal yan, may kinalaman pa rin sa lahat ng mga kagintuan. Wala kay bang ginawa kundi magkalkal ng lupa, magkalkal ng lupa, magkalkal ng lupa. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Nakaprophesize yan. Mga ginto, pilak, multimupira, hindi mapapakinabangan, pero merong isang sistema ang iiral sa ating lahat. Paano tayo napunta sa umagang ito? Mahal na Pangulong PBBM, ako'y nakikiusap sa iyo habang may panahon pa. Ha? Ligwasan Mars! Sino si Lidimen? Mahal ko kayo, kaya ko sinasabi ito sa inyo. Wag na wag kayong magkakamali. Yung sinasabi ng gobyerno na 8 sites para alamin, tuklasin yung mga tubo o yung mga langis, wag na wag kayong magkakamali. Wag na wag kayong magkakamali sa isang move ninyo. Tingnan yung nangyari sa Surigao. Bago nangyari sa Surigao, itinawag ko pa yan. Alam ito ni kapatid, pinsan buo ni PBBM. Pakisabihan si Barbers, tumigil siya. Isang pagkakamali, ayan, di na napigilan, ayan na. It's too late para ibaba ang memorandum na itigil mo na ang mga mining na yan. Ngayon, Ligwasan Mars, makinig kayo sa akin. Kapag pinagpilitan ninyo ang gusto ninyo, 2 lang ang patutunguhan ng lahat. Mamili kayo. The freeze or the frozen. Baka gusto nyo nangyari sa Cebu, mas higit pa ang nangyari dyan sa inyo. Once na magkamali kayo dyan, anak kayo ng tinapa, hindi lang ang Ligwasan ang maapektuhan, maraming madadamay. Hindi lang ito tungkol sa Ligwasan Mars. Maria Cristina Falls ang namamahala dyan, pakicheck po ng mga area na yan. Hindi pa ba kayo kontentong mga animal kayo? Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil yan ang naging ugat ng lahat ng dahil sa mga lintik na mga heritage account na yan. Ang daming claimants.
Kaya pati si IMF, International Monetary Fund, si World Bank, si Federal, nasiraan na ng ulo. Pati nga mga CIA na pinadala nila dito, wala na, maging sila, no? Kasi alam nyo, ang mga CIA na yan, may kontrata yan. Kumbaga bayad ang mga buhay ng mga hinayupak ng mga CIA na yan. Dahil kapag hindi nila matupad ang kanilang misyon sa itinalaga sa kanilang oras, pinapatay din ng mga yan. Baka akala nyo. Kaya maraming mga CIA dito na lang nag-asawa. Ito namang mga Pinay nating mga kababayan, akala nila jackpot sila. Ay sus, Ginoo. Tumigil kayo. Ha? Malaking pananagutan ng lahat ng gumaganap ng mga heritage account. Sino yung AAA mawalang galang na ang iyong kaluluwa? AAA, si Kuya Alvin Almirante. Maraming mga senador ang nakipag-join doon. Anak ni Marcos limpak-limpak, trilyon-trilyon, kwadrilyon. Ha? Alam ninyong sinasabi ko, totoong sinasabi ko ngayon, pag hindi kayo makinig, mga animal kayo. Ha? Dito nag-ugat lahat Dito nag-ugat sa mga papel na to. Hindi to puno ugat. Ha? Ngayon, sino may pakana niyan lahat? Kaya mahal na Pangulong PBBM, ako'y nakikiusap sa'yo. Pagbigyan mo lahat ng claimants, kung ano yung sinasabi nilang buksan, mga kurimaw sila. Buksan daw, buksan. Sige nga, anong bubuksan? Pati sa Tihilin Abdul Rajab, lahat ng nagsasabing maging hari, maging reyna, mga kung ano-ano, mga prinsesa, mga anak ng tatay ninyo, kiso, lahat pagbigyan. Pagpilahin dyan kung saan, ano yung sinasabi lang bubuksan. Ha? Tingnan ko. Hanggat hindi maituwid ang isang bagay na yan, patuloy, ito na yun, resulta na to. Kasi yung mga kwari-kwari na yan, tinitira, bunkers dito, bunkers doon, pero hirap na hirap ang mga Pilipino. Ha? Hanggang ito na nangyari. Kaya Ligwasan Mars, mahal ko kayo. Oh my God. Oh my God. Ay, Diyos ko. Assuming ang Ligwasan Mars, mayroong area dyan na sabihin man natin daluyan ng langis o daluyan ng mga sinasabi niyo dyan. Hindi kasi yan ang main door Naintindihan ninyo ako? Hindi kasi yan ang main door. Kapag oras na magkamali kayo, yung 8 sites na sinasabi ng ating pamahalaan, hindi ko kayo tinatakot. Ngayon, kung gusto nyo pari-pariyo tayong mamatay, pwede rin naman. Baka kayo lang yun. Hindi ako kasama dun. O, sabi ng butiki, oo. Ha? Huwag din nyo akong anuhin na dahil itong ginagawa ko ay pagtulong din. Ordinaryo akong tao pero sa pamamagitan ng karunungan, hindi lang karunungan, may binabasihan tayo. Ha? Ito man yung dahilan, yung mga kwari-kwari na yan, may kinalaman man yun sa mga heritage account, mga global accounts, mga kayamanan na wala dito, wala doon. Ang nangyari nga, bakit? Hindi ninyo hinahanap ang katotohanan. Ang katwiran. Ha? Huwag kayo magagalit sa akin dahil totoong sinasabi ko. Diba? Kahit tong panahon ni Kuya mawalang galang na sa kanyang pamilya at sa kanyang kaluluwa. Diba? Panahon ni Kuya Alvin Almirante, hindi lang siya marami. Pagdating na may kinalaman sa dokumento na matungkol sa mga kayamanan na yan, that is the scraps of paper. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero hanggang ngayon patuloy. Ito namang mga punyita at mga animal na mga mambabatas natin, marami sa kanila ang may sabuatan. Actually, Pangulong Duterte, hindi lang. Naging si Chavit Singson. May kinalaman yan tungkol sa mga gold bars. Isla nga, nagpapakita nga No? Ha? Hindi lang sila. Marami pang mga mambabatas. May kinalaman sa mga malalaking mga na yan. Kahit ang tago ninyo. Ha? Sinabi ko na sa inyo. Ha? May naniningil na. Mula sa principal interest, pati sukli, ay mga anak kayo ng tinapa. Hindi kayo anak ni Marcos, anak kayo ni tinapa. Na kung tutusin, kahit nandun pa kayo sa kabilang buhay, akala niyo walang maniningil sa inyo, kahit nandun kayo sa kabilang buhay, sisingilin kayo dun. Ha? May babasahin ako sa inyo, mga animal kayo. Ipagpatawad. Lucas chapter 12, verse 32.
Makinig kayo. Mahal na Pangulong PBBM. Anong sinabi ko? Wala na akong magagawa hanggang December lang kapag hindi pa kumilos. Hay nako. Hay nako, mahal na Pangulo. Pagbigyan! Alam nyo ba itong mga magrarally na ito? Itong mga magrarally na ito, hoy! Mayroon dyan no, mga makinig nga kayo. Itong mga nagrarally na ito, meron dyan nagpakilalang anak ni Marcos, ni FEM Senior. Nagpakilala, anak ni Marcos ha, gumagalo ito ng mga accounts ha. Bantay kayo dyan. Mga, Lucas chapter 12 verse 13, verse 32. Babasahin ko muna ito sa inyo bago makapagsalita sila din na wala dito, wala dyan. Kayo kasi, ang hilig ninyo, ang gusto ninyong marinig, yung iibig ng mga tinga ninyo. Yung gusto niyo lang. Pero pag sinasaway kayo, yan. Galit na naman kay Kilidimen. Lucas chapter 12 verse 32. At ang nakasaad dito, makinig kayo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Para doon sa mga lumalaban, no? Tumatayo, kaya sabi ko kay Ma'am Abdi, kahit pagtulong-tulungan tayo nila sa 10 daliri, wala sa kanilang katotohanan. Kaya mahal na Pangulong PBBM, para matigil na yan, ako'y nakikiusap sa'yo. Lahat, pati ikaw, lahat. Ano ba talaga sinasabi niyong bubuksan? Kaya nung sinabi kong big bombastic release, may sumugod sa BSP. Kung hindi ba naman mga tanga. Sorry for my words ha. Hindi nila alam, sinasabi kong big bombastic release, yun na yung mga iskandalo nila, di ba? Nag-start doon. Kasi yung utak niyo puro pera. Hindi ninyo inaalam ang ugat ng katotohanan. Okay? Ipagbili, makinig kayo, mga dyan. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Hoy, mga kurakot dyan. Baka sakaling pagdating ng panahon na yan, may mahabag pa ako sa inyo. Dahil dito maraming nagagalit sa akin. Akala niyo nag-joke ako? Makinig yung mga nangungurakot. Grabing bagyo, di ba? Kahit saan. Lalo na yung mga nalunupan. Ibig sabihin talagang tinamaan talaga. Dagdagan pa itong bagyo na ito. Ay, nako. Si Ama naman kasi sabi niya, hayaan daw muna. Hindi katulad dati na nililihis pa natin, ano pa natin. No, basta may kinalaman sa technology, pero may kinalaman sa natural disaster, ay hindi ko na kaya yan. Okay, to make the story short, makinig ng mga kurakot. May challenge ako dito sa lahat ng mga nasangkot ng mga kaanimalan, sa mga kapunyitahan sa ating gobyerno. Mayroon challenge si Lidimin sa inyo. Baka sakaling mahabag ako pagdating ng panahon sa inyo na. Ganito ang challenge ko sa inyo. Sa sobrang kinurakot ninyo, nais ko lang makita. May nais lang akong maramdaman kahit konti. Na kahit ganyan kayo, kasi ako naniniwala pa rin ako, kahit gaano kasama ang tao, may mabuti pa rin kalooban yan. Ako naniniwala ko kahit gaano kasama ang tao, may mabuting puso pa rin yan. Sa lahat, hindi ko na kayo mimensionin. Kilala ninyo ang mga sarili ninyo. Meron akong challenge sa mga namumuno ng ating bansa, lalo nito mga nasangkot ng kurakot. At kayo naman, ang mga tinutulungan, mga animal kayo na nga tinutulungan, namimintas pa kayo. Nakita ko sa video, pinintasan ninyo, binigyan kayo ng sardinas. Sa dami ba naman ang tutulungan? Lord, anong gusto niyo? Ipalitsunin pa kayo ng baka ng mga tumutulong sa inyo? Pag-sure kayo dyan. Ha? Kayo na nga tinutulungan, pintasan niyo pa yung namimigay sa inyo. Ha? Matuto tayong magpasalamat kung ano ang mayroon. Okay? At maging sa ating mga sarili, matuto tayo. Kaya ako nga, sinabi ko nga kung karangyaan ng buhay,
Ranas ni Lidimin yan. Naranasan ko rin naman yan dahil doon sa, alam mo na, no? Pero, to make the story short, kahit pala nasa'yo na lahat ang bagay, kapag hindi mo talaga inuuna ang Panginoon, at kung talagang isa ka sa mga calling niya, tinawag niya, hindi ka masaya kahit nasa'yo na lahat ng material na bagay. Meron ka talagang hahanapin na yung makapag-kontento sa buhay mo. Ranas ko yan. Kaya, to make the story short, sa panahon ngayon, hindi, for me, ewan ko lang sa inyo, hindi kailangan yung lahat ng mga material na bagay ay makuha natin. Ang mahalaga kung ano yung ikakasaya natin. Okay. Balik tayo dito sa mga animal na mga kurakot na ito. May challenge ako sa inyo ha, mga kurakot. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kahit nga basuriro, kurakot na eh. Minsan yung basura, pag hindi mo bibigyan ng 10 piso, hindi lang kukunin basura mo. O totoo, hindi. Pero hindi ko nila lahat. Magkakaliwanagan tayo. Okay, dito tayo. Kayong mga nangungurakot dyan, alam niyo yan. Challenge ko sa inyo to. Dahil darating ang panahon, sa ayaw at ang gusto nyo, putragis na yan. Itong dukha, dugyot, pobre, patay, gutom, siraulo, darating ang panahon, makakaharap ninyo ako, sinasabi ko sa inyo. Ngayon pa lang, umaapila ako sa inyo ha, umaapila ako sa inyo. Maliwanag ang sinabi dito, makinig kayo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibinigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw, no? Na pumapasok at insiktong sumisira sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yan ang challenge ko. Sandali. Wait lang. Hello. Oy. Nang? Wala pa nga eh. O meron ka? Sige, sabihan mo lang ako. Okay. Mga kaibigan natin, mga intelligence yan. Meron tayong pinapasuyod. Ulitin ko! Narinig nyo ba yung mga kurakot dyan? Na? Ngayon, itong mga nangyayari, mga ano nito, mga bundok na ito, malaki kasing kinalaman dyan tungkol sa mga treasure. Yan naman talagang ugat. Yan naman talaga naging ugat. Kunwari lang, quarry, pero nagtitreasure. Kahit nga yung mga kalsada, hindi ba kayo nagtataka yung mga kalsada natin? Marami tayong mga kababayan, marami tayong mga lugar, mga sulok-sulok. Pero yung sa city, kahit hindi pa sila, bakbakin nila. Hindi niyo ba napansin yon? Kurakot pa more. Dito sa may ligwasan, pakiusap pa. In generalize, mahal na Pangulo, pakiusap ko lang. Yung sinasabi yung 8 sites na yan, oh my God. Yung nagsasabing talak ako ng talak, natural, tatalak-talak-talak ako ngayon. Dahil concern ako sa bayan natin, concern ako sa ating lahat. Kasi kayo, puro kinagmamarunong. Dahil sa kapiranggot na papel na yan. Tapos sasabihin, ako, pag sure. Ako nga wala nga akong magawa sa inyo ngayon. No? Kaya, mala Pangulong PBBM, yung lahat, alam mo to maging ikaw. Lahat naman nagsasabi, no, na para matigil na ba, para matuldukan na yan, lahat na nagsasabi na mga anak ni ganito, pagbigyan. Ano ba yung, ang tanong doon, ano ba yung sinasabi lang bubuksan? Kaya nga, di ba? Ang sabi, may sumugod sa BSP, buksan. Ano bubuksan? Sige, number 1, anong bubuksan? Sige daw, be? Kaya hanggang ngayon, release. Putragis na yan.
Alam niyo ba sa ginagawa niyo yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo dinidulubyo. Kasi ang mga tao wala nang ibang ginagawang Diyos, wala nang ibang inaasahan, wala nang ibang kundi puro na lang yung mga release na yan, mga kapirhan na yan. Pag sure, mahal na Pangulo, pagbigyan mo nga itong mga taong ito, ano ba talagang bubuksan? Hala, sila makayang pinag-iwanan ng kayamanan ng buong mundo. Ano yung bubuksan nila sa BSP? Pagbigyan! Lahat sila pagbigyan para matapos na yan. Pati ikaw, buksan ninyo. Hanggat hindi matapos yan, ito kasi naging ugat, mga mahal kong kapatid, ito yung naging ugat. Kaya nagkakaroon ng mga kwari-kwari. No, kasi nga daw, may mapa, may ganito, may ganito. Kayo ng tinapa, oo. Nga? Pero totoo naman din na may nakakuha nga ng mga ginto. Pero tingnan niyo naman kung ano nangyari. Tingnan niyo kung anong kinalabasan. Kaya nga no lifting yan, di ba? Ito yung ugat. Ugat talaga. Kaya kayo na mga kapatid na tribo, wag ninyong hahayaan na ito rin mga shifting na ito. Hindi lahat ng shifting legal, ha? Ako na nagsasabi sa inyo. Dahil sa totoo lang, kung shifting ang pag-uusapan, animal kayo, four corners lang ang may shifting. Naintindihan ninyo ako? Pumunta nga kayo dyan sa Isabela. Nandyan ang ni Lola Isabel. Nandyan yung niya, kung sino talaga yung mga shifting na yan. 4 na direksyon lang yan ang may shifting, mga animal. Ito sa North, Luzon, North, East, West, South. No? Kaya parang channel ba? Parang ganun. Ngayon marami ng shifting. Lalo na itong NCIP na ito, animal talaga, oo. Maraming dapat bigyan ng liwanag. Kahit yung mga tinatawag na Republic Act 83-71, yung sinasabi niyong indigenous people, hoy, walang sinabi si Marcos na ibinigay sa inyong lupa. Doon sa statement ni Marcos, sinabi niya, halimbawa, ikaw ang tribo dito, no? Ikaw yung parang kilalang puno nila ba noon? Applyan ninyo ng tax. Makinig kayo. Applyan ninyong tax para kung dumating ang tunay na may-ari, kayo ang katibayan na kayo ang nangalaga dyan. So anong ginawa? Nagkaroon ng connivance ang mga taga-LRA. Ayan, applyan. Tax is not proof of ownership. Kaya maraming nagkakagulo-gulo sa lupa dahil multimo sila, hindi nila alam. Mother title silang mother title. Ang laki ng tinapa, oo. Kaya multimo sa lupa, isa pa yan. Nag-aaway kayo tungkol sa lupa. Wow, ang sakin ng Panginoon yan. Huwag kayong mag-alala. Papangalanan ko to. Villar. Alam natin na mga Villar is mga kilalang tao. Masasaksihan ninyo kung papaano lamusin. Tama ba yung Tagalog ko? Papaano kupus-kupusin. Ipagpatawad, ha? Kailangan ko tong sabihin sa inyo. May naniningil na kasi. Wala pa rin kayong pakiramdam. Isa pa yan, mahal na Pangulo. Tungkol sa lupa. Itong lupa na ito, marami nagpatayan. Alam natin yan. Ngayon, ang pinakamasakit, yung pinakamahihirap ng mga tao, anak ng tinapa. Kayo talaga. Pag sinabi natin yan, but anyway, pinaliwanag ko ngayon sa isa nating kapatid, wag ninyong sasabihin, halimbawa lang, wag na ako mag-ano na ibang apelido, baka mamaya masaktan ko pa yung iba. Halimbawa, tissue paper, apelido niya, tissue. Tissue paper clan, no? Tissue paper clan. Abay, hindi po ibig sabihin na ganyan, kayo nang may-ari ng lupa. Ang sinabi ni FEM, hindi lang kasi ako abogado pero kaya ko siyang i-explain. Meron talaga kasing dokumento niyan regarding sa indigenous people. Ang sinabi ni FEM,
applyan ninyo ito ng tax. Katibayan na kayo ang nangangalaga, halimbawa dito sa area ng Barangay Apupong. Para kung dumating man ang tunay na may-ari, kayo ang magiging katibayan na kayo ang nangalaga dyan. Wala pong sinabi si FEM, makinig kayo. Ano ba ang pagkaintindi ninyo dyan sa Republic Act, indigenous sinasabi ninyo? Wala po siyang sinabi na ipinamimigay niya ang lupa, kundi ipinapamahala ang lupa. Magkaiba yung ipinamigay at ipinapamahala. Ngayon, dahil sa mga politiko, para maprotektahan ang kanilang mga career, namigay sila ng lupa na hindi naman sa kanila. Sabi ko sa inyo, ano yung mga ugat? Bakit nagkakaganito tayo? Ugat ang pinag-usapan natin, mga mahal kong kapatid. Ganito na lang, mahal na Pangulo. Hindi mo lang ito ikakasalba nating lahat ito. Pagbigyan. Kayong mga magrarally, makinig kayo. 5 piso yan, 8 yan. Makinig kayo na magrarally dahil alam ko, dyan sa mga magrarally yan, sa likod na yan, maraming claimant dyan ang nagkaisa. Bantay. Mahal na Pangulo. Ako ito, si Lidimin Canoto. Pagbigyan mo nga itong mga kurimaw na yan, lahat na nagkiklaim, ano ba talagang bubuksan nila? Sige, pabuksan! Pati po kayo, kasama na rin kayo, pabuksan. Pabuksan. Sinabi, pagbubukas pa, ano ba pambubuksan ninyo? Ianakin ng tinapa, kaya nga maraming gumaganap na may mga hawak na mga accounts ko, no? Kaya kahit yung kilala kong pastora, kinabit yung anak ko no ni Marcos dahil dyan sa gold bullion certificate na yan. Totoo lahat ang sinasabi ko. Mga sinasabi anak ni Marcos, nakita niya, nakita niya. Iniwan ang kongregasyon ni pastora, sumama lang sa may hawak ng gold bullion certificate, anak ng tinapa. Mga lintian kayo. Totoo lahat ang sinasabi ko, hindi ako gumagawa ng kwento. Masisiraan talaga kayo ng ulo. Kahit naman mag-rally kayo, kahit sino naman ang paupuin ninyo. Nasa moment tayo na gustong i-implement ang pangako ng Panginoon sa mga pinili niya. Kaya, hanggat tinatanggalan ninyo ng karapatan ang tunay, nakakaawa lang, nakahabag-habag lang dahil maraming madadamay. Maraming madadamay. Uulitin ko para sa hindi nakapanood kagahapon, Mayroong prophesy si kapatid na Rudy Baldwin tungkol sa 2026 prediction niya na may nakikita siyang bagyo na sasamahan ng lindol. Tama po yun. Agree ako doon. Actually, may kasama pang apoy to na naglagablab. Ngayon, saan patungo ang mga tao? Kaya nga sabi ko, makinig kayong lahat. Lahat ng mga pinagkatiwalaang karunungan. Maging kapangyarihan, yung mga sinasabing may mga anting-anting. Tingnan ko kung hanggang saan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ang sinabi ko sa inyo, makinig kayong Huwag kayong agad kung pakinggan ninyong maigi, pakiramdaman ninyo agad. Tapos kayong mga nakikinig, suriin ninyo, mag-analisa kayo. Hindi yung kung ano naririnig ninyo, basta kay ibig ng mga isip ninyo, ng mga utak ninyo, doon kayo. Makinig kayo. Sa lahat ng mga pinagkalooban ng angking galing karunungan, at saka itong mga kapangyarihan, ito yung mga sinasabi lang may anting-anting, si Lidimin ay hindi ako against dyan. Wala naman kasi ibinigay ang Panginoon sa atin ng masama Ang tao lang nagpapakasama dahil gi-abuse niya ang authority na binibigay
sa tao. Naintindihan ninyo? Pero ngunit subalit datapwat ay Lidimin Canuto declared, huwag kayong magagalit sa akin. Lahat ng may mga hawak niyan, lahat ng bagay may katapusan. Intindihan niyo ako? Sa bagay na yan, huwag kayong magtaka kung bakit hindi na kayo nakakagaling. Yung bang sinasabi ko ito dahil baka pati kayo ma-frustrate kayo sa sarili ninyo. Na bakit ganon? Dati nakapagpagaling ako. Dati powerful yung gamit ko, yung mga anting-anting ko. Bakit ganito? Bakit wala ng Bakit wala ng bisa? Baka kasi dumating ang panahon, si Satanas na ang tawagin ninyo. Ngayon pa lang, pinaalalahanan ko na kayo. Yung mga karunungan, no? From the north, from the east, from the west, from the south, sa buong mundo, lahat ng mga yan, aalisan ng kapangyarihan. Lahat padadapain at luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Ang bottom line ko, hanggat nandyan pa yung mga kapangyarihan na yan, gumagana pa yan, gamitin ninyo ito sa ikakabuti ng ating kapwa. Huwag ninyo itong gamitin para maghamunan kayo na ikaw ang magaling, ikaw ang mas magaling, or ikaw ang pinakamagaling. Naintindihan ninyo ako? Lahat yan, pinapaminsahi yan. Ang nangyayari kasi, nalasing sa authority na binigay ng kataas-taasan. Yung iba nakalimot. Kaya si Lidimin kahit ibinaba nung nakaraan, iiyak ko na lang. Kaysa naman baka pati ako. Dahil sa mga pag-uugali to ng mga tao, si Moises nga, di ba? Sa galit ni Moises, ang instruction sa kanya, isang beses lang hampasin. Pero dahil sa mga animal na mga tao, no, na parang binubuyo si Moises, sa halip na isa lang, ilang beses niyang hinampas. Kaya sinabihan siya ng Panginoon isang beses lang. Kaya yung instruction, napakahalaga yan para sumunod sa instruction. Naintindihan ninyo ako? Uulitin ko, Ligwasan Mars, mga kapatid ko, huwag kayong padadala dyan sa mga nagpapakilala sa inyong mga reyna at saka mga hari. Dahil wala po kasi dyan ang tunay na main door ng sinasabi ninyo. Ang pinsan ni Lolo Taglio, nagkita kami sa Manila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung accounts, dinala nila sa Israel. Ang sabi ng Israel, this is good. But nasaan ang pwedeng nito? Pwedeng mag-approve nito? Dahil alam din nila na kung sinong pwedeng mag-approve, yun din ang makapag-present sa kanila yung program. Kasi wala ho talaga kailangan i-drill. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Noon pa man. At yung mga tubo na yan, makinig kayo, yan ay may kinalaman sa tinatawag na IBM. But hindi ito International Bank of Maharlika, ha? Dahil sa system, ang tunay na meaning ng IBM, International Bank of Management. Nintindihan ninyo ako? Ang IBM, the original IBM, o International Bank of Management, noon pa kasi may computer na, baka akala nyo walang computer noon. To make the story short, this is the year, ito yung moment na nagkaroon tayo ng kauna-unahang paper bills. Dahil noong unang panahon, wala naman talagang paper bills kung hindi ginto. Okay? So, nung nagkaroon po ng tinatawag ng paper bills, ang ginamit pong backup niyan ay ginto po yan. Ginto po yan na nagmumula sa sultan. Naintindihan nyo ko? Kaya yung ginto ng Japan na sinasabi niyo kay Yamashita, pag sure kayo dyan, yung ginto na po na yon, ngayon, mag-research kayo, si Emperor Taro, makinig kayo,
Emperor Taro, the first emperor of the history of the Japan. Makinig kayo ha. Yung ginto na yan, galing po sa sultan yan. Kaya nga walang nakakapagbukas just because of source of origin. Kaya mahal na Pangulo, nakikiusap lang naman ako para matigil na yan. Pati ikaw, sumama ka na rin. Ano ba talagang bubuksan ninyo? Kaya sumugod ang ilan natin mga kapatid doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil i-release daw. Anong i-release ng Bangko Sentral sa inyo? O kung gusto, sige pagbigyan. Papilahin sila. Bigyan natin dito ng Clements Day. Mahal na Pangulo, ano ko lang to ha? Kanang suggestion ko lang ba? Suggestion ko lang ba? Kumbaga sa Bisaya ba? Lahat, magdeklara kaya ng Clements Day, no? Na lahat ng mga Clements, pagbigyan, bubuksan. Kaya maraming nagsabi, magpamimbir ka kasi ganito, ganyan, may bubuksan ting account. Ay, pag sure. Kung ano, pumunta nga ako doon sa bangko ng sultan, syempre, maraming salamat, madam. Sabi ko, ma'am, magkano ang open account? Magkano ang open account ng lokal at saka ng current? Ma'am, may business ka? Wala akong business eh. Ma'am, paano yung sinasabi mo ka? Meron akong inaantay na mana galing sa lulo ko. Ma'am, kailangan po lang business permit. Anak ng tinapa. Mana na nga ang sinabi ko, hanapan mo pa ako ng business permit. Wala akong business, ang lulo ko may business. Anong pakialam ninyo kung anong gagawin ko dyan sa pera ni mana ng lulo ko sa akin? Bakit nung nag-deposit bang lulo ko, tinanong nyo ba? Kung anong gagawin niya anong gagawin niya sa pera or bakit niya nag-deposit kayo? Ba't ganyan kayo? Wala na kayong pakialam kung anong gagawin ko sa pera kung sakali man. Ganyan ang sagot ni Lidimen. Alam niyo yung sagot sa akin? Ay ma'am, ito po yung requirements. Alam nyo minsan, we are talking about the principle. Tama bang ano ko? Prinsipyo. Kasi sinagot ko man ng bank officer. Ba't nyo ko hanapan bakit nyo ko hanapan ng business permit? Ngayon, hindi ba pwede na yung lolo ko? Kung sakasakali man, ayun ang i-present ko. Yun ang i-present ko na dokumento na doon galing yan sa kanya. Kaya marami po ang Clements. Kaya itong mga tarantado na mga animal, pina-research daw nila ako. Wala pong account si Lidimen under the name of Princess Jasmine Malbar. Pero ngunit subalit dapat may dokumento na may mamanahin. Naiintindihan niyo ba? Bakit ako magbubukas? Ma'am, kailangan mo magbukas ng account. O sige, I follow the instruction. Ngayon hanapan ninyo ko ng business permit pag sure. Hindi ba pwedeng pero kung tutusin yung mga bangko na yan, ang lolo ko pa rin may pakana niyan. Lolo talaga. Hello, mahal. Natawa yung asawa ko. Dahil manager ng bangko yun eh. At mo hanapan ng business permit? Meron akong dokumento to prove that money galing sa lolo ko. May lihim to. The top secret clock secrecy. Kaya mahal na Pangulong PBBM, lahat ng mga Clements, pagbigyan mo na. Magdeklara tayo ng Clements Day. Lahat na nagsasabing hari. Anak kayo ng tinapa. Lidimen, umaandar na ng pagiging pilya mo, ha? Kalma ka lang. Hindi kasi naaawa na kasi ako sa totoo lang. Ang pinakamasakit kasi sa akin,
Hanggang ngayon, wala pa akong nakita. Wala pa akong nakita isa sa inyo. Nandoon pa rin yung paghahangad ninyo ng mga bagay-bagay. Kaya ikaw dato na nasa Talisay, Cebu? O ano, magagamit mo yung ginto? Hindi nyo pa rin magagamit yan. No, hindi nyo magagamit yan. At kahit anong propaganda ng ating mga, hindi lang dito sa bansa natin, maging sa ibang bansa. Ito si Donald Trump. Wala kay bang ginawa ko di makipaggira. Kaya, kung si Donald Trump at saka kay Putin na lang ako. Galing talaga ng lolo ko, no? Ay, Lahat, pati mga spiritual. Nalala kong sinabi ko noon. Tinawagan ako. 2023 yun eh. 2024. Didimen, alam mo na ba ang balita? Ikaw bakit? Mayroon nag-ritual doon sa Central Bank. 3 araw sila doon nag-ritual. Anong ginagawa nila doon? Nag-ritual nga. Ano ba niritualan nila doon? Meron daw kwarto doon na inano nila, niritualan nila para bumukas. Ang sabi ko naman, kahit naman multo, hindi sila pagbubuksan doon. 3 araw. 3 araw, just imagine, nag-ritual doon. At itong masaklap, kasabwat ang mataas na opisyal, trillion lagi. O ngayon, may nangyari. Kaya mahal na Pangulo, pagbigyan mo na itong mga kapatid. Ano yung sinasabi nilang bubuksan? Bubuksan daw ko sa Central Bank. Bukas makalawa. Baka mamaya yung bagyo ngayon na susunod kay Tino. Baka mamaya pag mapes ni si Lidimin, yan na lang kayang bagyuhin natin para mabuksan. Natatawa ako sa inyo. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko, patawad. Pasensya na kayo kasi pinapalalahanan na nga kayo eh. Oh. The meaning of real IBM. Sorry sa mga kapatid nating International Bank of Maharlika. Hindi naman ako sa inyo kasi kung totoosin, nasa akin ang original sign ng kasunduan. Lolo Taglion, Aguilar, Tupik, Ligay, Dato Malino, Tupas, Tiago. Nandyan ang kasunduan ng mga Munkadyan, Rizalista, Rubinian. Ano pa? Yung mga sinasabi niyong 72 currency division, katuwa ka talaga. Hindi kasi, lagi kasi nilang ito, bubuksan. Ano ba yung bubuksan? Kaya yung iba, I'm sorry for my words ha, yung mga bisong nila, ang binuksan nila, binukaka nila dahil doon sa mga nagpakilalang anak ni Marcos na may mga ari ng mga may-ari ng mga bankers. Kaya kahit pastura, pinatulan ang nagpakilalang anak ni Marcos, iniwan ang pamilya. Pati kongregasyon ng simbahan nasira just because of bankers. Na? Kaya si Lidimen, masakit man sa akin, but that is the part of my job. Ha? Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko talaga. Totoo naman sinasabi ko Bakit? Nasasaktan naman yung iba. Hanggang kailan kayo magkaganyan? Kaya mahal na Pangulong PBBM. Pagbigyan mo na. Malay mo. Ito kasi mga magrarally, yung ito makinig kayo. Nasilaw lang yan, tama. May mga nasa likod na magrarally. Mga nagpakilalang mga anak ni FEM Senior. Ito naman mga tangingot, yung iba, hindi ko nila lahat. Dahil hindi naman nila alam ang hindi naman nila alam talagang Pagbigyan mo na kasi, pati ikaw, pagbigyan mo na rin yung sarili mo.
Ano yung ibibigay mo sa sarili mo? Bigyan natin sila ng pagkakataon. Ha? Bigyan ng pagkakataon lahat. Ano ba bubuksan pag sure kayo dyan? Anong bubuksan lang sa Central Bank? Nandyan daw yung pera. Kung nandyan palang pera sa Central Bank na sinasabi nito may mga organization na may mga heritage account, may mga global asset accounts, di ba sinabi ninyo, kinukurakot ng mga gobyerno natin, nandyan pala ang mas malaking pera. Central Bank, ang suburin nyo! Ginawa na ninyo yan, pero walang nangyari. Dahil kahit suburin nyo yan, anong bubuksan nyo doon? Ha? Baka mayroon pang magsabi sa inyo, eat bulaga. Sa umagang ito, sana magets nyo naman ang ibig kong sabihin. Number 1, matuto tayong tumanggap ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Pangalawa, humingi talaga kayo ng karunungan sa kataas-taasan. Anyway, walang hanggang pinupuri na dakila ninyo lahat. Pinasalamatan ko ang nag-iisang Alpha Power Omega. Kagabi, inobserbahan namin, hindi na nagpakita yung buwan na may malaking bilog. Dahil 'di ba, marami kasing nagtatanong ano ibig sabihin nun, anong ganito. So, ayon, according doon sa wisdom na binigay sa atin ng kataas-taasan, yun yung sagot, Daniel chapter 8 verse 4. Kaya itong mga pangyayari na mga kadilubyuhan, no? Ay hindi lang ang mga nilalang na nasa kailaliman ng mga katubigan o karagatan, kundi maging ang mga nilalang na ng mga sa kalupaan ay maglalabasan talaga yan. Okay? Ha? Ano wala? Ha? So, sana may magbigay sa akin ng sustagen. Sabi ng kaibigan ko, mayroon daw sustagen doon. Tumawag siya sa akin, sabi niya, Lidimin, may sustagen dito. Sabi ko, magkano sustagen? Sabi niya, ang mahal pala nito. Bakit mahal? Magkano ba yan? Tapos, sabi kuya, $1 daw ang aking gatas. Sabi ko, kuya, bili ikaw sustagen, bayad kita dito. Sabi kuya, wala ako pera. Pera ko dito, panggas lang. Wawa, Lidimin. Gusto inom sustagen. Baka pag inom Lidimin, sustagen, supersonic Lidimin. Sustagen. Sustagen. Yung problema Sarah Confidential Fund, tungkol yun, hanap nila General Alexa. Kaya ganun lang kadali ubos pera. Dami nila intel, pakawala, hanap General Alexa. General Alexa pilya. Sarap kasi sustagen sarap sustagen. Lidimin iyak siya, inom siya sustagen. Alam niyo mga mahal kong kapatid, itong nangyayari sa atin, hindi niyo lang alam. Bawat nakikita ko sa social media na may ganyan, dinudurog ang aking puso. Kahit na nakakapagsalita ako sa inyo ng alam ko masakit sa inyo, wala rin akong magagawa kasi ganyan ko kay kamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, itinutuwid natin ang ating kapwa, hindi yung isadlak mo siya sa kapahamakan.
itong bagyo na susunod, mag ano nga kayo, na-post ko to no? Pero walang pumansin. Advance yun. Hanggang sa dumating yung time na sinabihan kasi ako na wag mong ihayag ang lahat ng ipinakita sa'yo. Kaya, kahit na nakikita ko yan, siyempre, through wisdom at through ganyan, masakit sa akin. Sa totoo lang. Kasi minsan naisip ko, anong silbi na binigyan pa ako ng ganito kung hindi ko malang may salba yung mga tao. Tapos wala ka pang ibang marinig sa kanila kung hindi puro pang alipusta. Puro pang husga. Kaya maalala ko ang Kuya Emmanuel ko, maubusan man sila ng yaman pati yabang, kahit pagtulungan ka sa 10 daliri ng 9 na daliri, dahil wala sa kanila ang katotohanan at hindi sila. Hanggang dumating ang panahon, kahit bubuka ang mga lupa, dahil sa mga disaster na yan, wag na wag kang magpapasindak sa kanila. Hanggang dumating ang panahon na isisigaw nila ang pangalan mo, hahanapin ka, pero maging ikaw, wala ka na rin magawa. Kaya lahat ay paluluhurin. Maging silildimin, luluhod ito sa nag-iisang Alpha Power Omega. The bottom is, binigyan tayo ng sapat na oras ng pagkakataon ng kataas-taasan. Pero dahil ang mga tao, kaangid sa salapi at kaangid sa kapangyarihan, inggit, pagkasuklam, yun ang nangibabaw sa tao. Kaya maging ako, kahit sabihin ninyo na ngawa ako ng awa, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero maging silimdimin, dumating man ang araw na yan, wala na rin ako magagawa para sa inyo. Ang nakikinig lang, talaga, may magagawa ang nag-iisang Alpha Power Omega. Sa ngayon, may mga bagay na gustong gagawin, pero naano ko na lang yan sa kanya. Alam niyo ba kung ano yung purpose ng perlas? Sinong nabiktima dito ng perlas? Ng taklobo? Sino sa inyo ang nabiktima ng taklobo dito na may mga buyer ng mga taklobo na yan? Alam niyo ba ang taklobo kung ano ang papel ng taklobo sa atin? Malaki ang magagawa ng taklobo sa lahat na nangyari sa atin. Yung mga katubigan natin na na-poison, no? Ang taklobo po, para po sa mga kapatid nating scientist dyan o mga chemist dyan, malaki po ang maitutulong ng taklobo sa pag-rehabilitation ng mga dagat, ng mga katubigan. Halimbawa, yung natapunan ng langis. So, syempre, yung mga isda dyan, syempre, mapopoison yan. So, malaki po ang maitutulong ng taklobo. At handa naman po akong ibigay yung formula niyan kung paano gagawin ang taklobo para man-neutralize ang nutrients, maibalik, ma-rehabilitate ulit yung kalusugan ng karagatan. Naintindihan niyo ba ako? Dahil lahat ho ng bagay ay nakaprogram na po yan. Itong mga palladium, no? Saan gagamitin ang mga palladium? Saan gagamitin ang mga titanium? Kung tutusin po, napakapalad ng Pilipinas. Actually, this is the Maharlika. Pero katulad ng sinasabi ko, hindi po mangyayari yan hanggat hindi maibalik
sa Maharlika Kingdom ang bayan na ito. Ha? Yun po yung totoo. At huwag kayong magkamali, no? Na iba nang dahil lang sa para maproteksyonan lang ang inyong mga political career ay meron kayong iupo na hindi naman talaga karapat-dapat, no? Kaya this is me, Lidimin Canuto, sinasabi ko na sa inyo, no? Dahil ang pamilyang Amilhasan po ay hindi ko po yan personal silang kakilala. Pero talagang siya kasi ang nag-program ang kataas-taasan. Isang beses pumunta ako sa isang kapatid. Nakita ko yung may mga pictures doon. Talagang dinampot ko yung larawan. Sabi ko, bakit nandito ito sa'yo? Bakit meron ka nito? So, tinanong ako bakit. So, isinalaysay ko hanggang sa na-meet ko yung isang kapatid na si Tuan, pero nagkaroon lang talaga ng problema. Dahil na rin sa mga taong nakapaligid na may mga personal na interest din. At nagpasalamat po ako sa kapatid na Hadjula, Sultan Hadjula Amilhasan. Okay? At masaya ako dahil sinabi ko kasi na kailangan sa inyong pamilya ayusin muna dahil sa lahat ng magkakapatid, yung isa lang nilang kapatid ang nagka-problema, nagkamali. Pero sabi ko, wala namang perfecto sa atin. So, ang pagkakamali, ituwid. So, masaya ako sa binalita sa atin ng kapatid na Sultan na kahit papano ay naging maayos muli ang kanilang pamilya. At hindi lang sa kanilang pamilya, maging sa ibang kapatid ng mga royal family. No? Sino itong mga royal family? Maging ang mga Pulalon family. Ayusin nyo po ang inyong pamilya. Hindi ho lahat sa Pulalon ay tatayo sa inyo. Mayroon lang po talagang isang tatayo dyan. Okay? Sino pa? Sino pang mga Actually po sa mga Kiram, meron silang part Meron silang part. Meron talaga silang part. Kasi yung pinakalulo talaga nila, yung matandang Kiram, sa totoo lang, ang naging papel noon, nung panahon ng mga sultan, kumbaga sa atin, pinaka-chief of staff siya ng sultan. Actually, hindi naman ho talaga siya sultan. Kung tutusin, itinilaga lang siya ng gobernador, no? Nung panahon ng Spain, kasi nga hindi nga siyang sultan. No? So, wag kayong magagalit sa akin dahil ito ay para sa atin lahat. Hindi ko to sinasabi to let down any one of you. Itinutuwid natin. Kaya nga sabi ni Dr. Rosario, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. No? Sagrado po yan. No? So, sa umagang ito, kahit ngawa ka nga ng ngawa, Ma'am Lidimin, aral natutunan sa'yo. Maraming salamat kapatid na Jane, no? Narida Nihar. Alex de la Cruz, mapagpalang puri ng nagsugo, hindi mga sinugo. Maraming salamat kapatid. Kay Rogelio Tumali, puri ng nagsugo, hindi mga sinugo. Ma'am Lidimin, praying for protection, all of us. Yes. Hermininia Lubrigo Ranis. Ay, salamat. Good morning, puri ng nagsugo. Yes. No? Kay Erlinda, kay kapatid na Erlinda. General Alexa, ilang gipangita, wala silang kita, kundi, kay mag-pray akong pagtapuri ng nagsugay ni mga sungo. Maraming salamat kapatid. Kay Rose Bingbing, thank you so much. Kay Marifi Aligre, maraming salamat po. Nandyan sinabi mo tungkol sa refleksyon ng araw. Kasi nakita ko rin yun. Ilang beses mayroon alam ko ang kasagutan. No? Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes. Ang sagot nun, kasi marami talaga nagtanong No? So, Daniel chapter 8 verse 4. Okay? At least makapaganda kayo. Nagbata ka na, ma'am, ha? Nagbata ako. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Mili Espanyo, morning everyone. Katuwa ka talaga, hihi. Marvin Collado, Montimayor, thank you so much sa inyong mga mahal kong kapatid. Camelia Santiago, good morning po mahal na kapatid. Good morning din po, maraming salamat po sa binigay mong kaalaman sa amin. Puri na nagsugid ng mga sinungo, maraming salamat. Kay Mali Cheryl, kay Inday Cora 5.
Matagal po nababanggit yang IBM, madam. Ba't di lang nila napansin ngayon na pinopost mo ang Maharlika Nation sa kalang napansin? Yes. No? The real meaning, wala pong International Bank of Maharlika sa system. Pero okay lang yon, no? Kasi kung tutuusin, sinabi ko naman sa inyo, kaya yung sasabihin ng iba na sa kanila na ang pondo, hello! Ay nako. Ewan ko na lang. Sorry ha. This is merely pero maging sa mahalating pamalaan, sinabi ko naman na ang pondo, kaya nga sa reverse program, the missing link, number 1 and number 2, and we have the IMF, the Federal, the what you call that one, the World Bank, the Pentagon, and the United Nations. No, lahat ng yan, ang kalamang kapunduan, bumalik doon sa infinite account. Tapos sasabihin ng iba, wala nang back to zero. Alam nyo pala back to zero, ano yung mga sinasabi ninyong release, kung di pa naman kayo mga tanga, back to zero pala back to zero pala bakit kayo magpapaasa? May buyer ng ganito, may buyer ng ganito, inan nyo. Dahil ang totoo, gusto nyong magpakilala, ako. Kaya lahat ng nagsasabing ako, lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Ako nga, luluhod nga ako sa kanya kahit hindi ko sinabing ako. Kaya nga, nung tinanong ako, hawak mo ba ang infinite account? Wala akong infinite account na hawak, infinite instruction. Kasi ang utak ng tao, pira agad. Kasi pag sinabi mong infinite account, pira agad. Samantalang infinite instruction, hello. Noon nga sa panahon ng mga propeta di ba? Merong instruction ang Panginoon. Pag sure kayo dyan, tapos kayo gusto niyo instant. Nangamukha kasi king pera. Okay? Kaya mahal na Pangulong PBBM, Lidimin Canoto declared, nakikiusap po ako sa inyo. Pagbigyan mo na itong mga claimants. Dahil ang totoo po, itong mga nasa likod ng rally-rally, may mga nasa likod niya ng mga claimants. No? At bubuksan lagi daw. Pag bubuksan, pagbigyan mo na. Bubuksan pala Pagbigyan na po ninyo, magpaano sila. Malay niyo, manawagan ng ating pamalaan, lahat ng claimants, nung sabing buksan, maglinya kayo dyan sa Central Bank na sabi niyong buksan. Bantay kayo din niyo mabuksan, Bantay kayo. Pagbigyan mo na mahal na Pangulo, uulitin ko, may mga nasa likod ng magrarally na sinasabing bubuksan daw, may bubuksan. Pag-sure. Pagbigyan mo na, mahal na Pangulo, ang magbubukas niyan, pagbigyan mo na. Ngayon, dapat magkaroon ng kasunduan. Magkaroon ng kasunduan. Hindi yung kasunduan, mahal na Panguluhan, sa inyo 50 o 70 sa inyo, or ganon. Hindi ganon ang kasunduan, Ang maging kasunduan, pag hindi lang mabuksan, manahimik sila. Ganon lang yun. Para matahimik yung bansa natin. Para doon sa mga commanders nating mga NPA. Mga mahal kong kapatid na NPA, ano bang sinabi sa inyo? Kung buhay lang si Season, baka matuwa pa sa akin yun. Ano bang iniwan sa inyong sagradong salita? Antayin ang lilitaw. Ito ang ibibigay ko sa inyong kudkuran, 774. Yan. Naalala nyo ba yung ang nilagay na kudkuran, 774. Marami talaga open account. No? Pangalanan ko to. Kuya, mawalang galang na sorry 12 star. Makinig ang mga 12 star, member ng mga 12 star. Nakausap ko, anak ng tinapa, si Kuya lang palang nasa likod niyan. Ito naman si Kuya talaga, No? Hala, kada buwan na lang ang mag-release. Ilang taon na magsig-release. Hala, ID dito, open account dito, na mag-account kayo mag-release na. Nakausap ko po mismo si Kuya, ang CEO po ng 12 star.
Anong sinabi ni kuya? Wala naman akong sinabi sa kanila na mangulikta sila ng pera. Ang sabi ko, mag-open sila ng account. Ngayon, may kinausap na siya, ewan ko sa dito sa amin sa Jinsan, ewan ko lang sa iba, may kinausap na siya yung Paymaya ba yun? Ay ano ba yung ano na yun? Na mag-open account yung mga tao sa halagang 100. Ngayon, ang mga leader, nangulikta ng tag 3,000, 5,000, o ayan, pangalanan ko na 12 star. Kuya, wag kang magagalit dahil para ito sa'yo. Nakausap ko anak ng tinapa. Sabi ko nga kay kuya, isa ka pa. Pinaliwanag naman ni kuya, sabi ko nga kay kuya, bantay ka, wala kang marilis itong December, ha? Kuya, ha, bantay ka, December. Tingnan natin. Baka anak ito ni Marcos Ay, Diyos ka. Basta ako, anak ako ng impacto. Yun ang masabi ko. Anak ako ng impacto. Baka ang bubuksan ay forbidden room sa Malacanang, kapatid. Yun na nga, kapatid 2024, ito na nga yung nireport sa akin. Nandoon nga, may nag-ritual doon. Ay, nako, Diyos ko, 3 araw sila. The forbidden room is still closed. Kaya, mahal na Pangulo, lahat itong mga nagkiklaim, pabuksan natin ang forbidden room. Sige na, kaya para matapos na yan, dahil alam nyo, nabalitaan ko, nalaman ko, diba, marites din si Lidimin. Nalaman ko, itong mga nasa likod, may mga nasa likod itong rally-rally na mga katakot-takot na mga million-trillion dahil sa mga heritage account na yan. Kaya siguro, pag mapabagsak ka nila, bubuksan nila ang account. Pagbuksan mo na, Pangulo. Alam nyo, itong problema natin, napapag-usapan natin to. Mahal na Pangulo, wag mo na ipagdamot sa kanila yan. Pati ikaw, wag mo na rin pagdamutan ng sarili mo, buksan mo rin. Para matapos na yan. Ngayon, kapag wala pa rin mangyaring bukas, sabi ko sa inyo, kahit sino pang mga babaylan, yan po ang naging dahilan kung bakit si FEM Senior ay umikot siya at naghanap ng mga babaylan to open the box. To open the box. The 4 mystery box. At yung IBM, anak ng tinapa, kahit hawak ninyo ang International Bank of Management na computer, hindi ninyo mabubuksan yan. Ngayon, kung mayroon pa kayong habag sa inyong mga kaluluwa, dahil lahat tayo haharap sa nag-iisang Alpha Power Omega, it's not too late for me. Okay? Buksan! Pati yung may hawak ng International Bank of Management na computer, buksan mo na. Kung talagang makatao at makadiyos at makabayan ka, makakalikasan ka. Kaya nga ang US noon, di ba sinabi ko nga, humingi sila, nanawagan sila kung sino ang may magkaroon ng resolution about sa global climate change. Yung pagbubukas na sinasabi nyo, kasama na yan doon ang solusyon ng global climate change. O ngayon, kung ayaw yung mamatay tayong lahat, Pangulong PBBM, mag-giveaway ka na. Mag-giveaway ka na doon sa mga tao na sinasabi lang buksan, di pa buksan mo. Pati ikaw, buksan mo rin. Malay mo. Di ba? Ayan na nga, sinisiwalat ko ng ano pa talagang bubuksan. And Lidimin Canuto, yung pera-pera na yan sa International Bank of Maharlika, magiging kapakinabangan ng talaga yan. Wag kayong mag-ano sa akin, hindi ko kayo kinakalaban. Hindi ko kayo tinilit down, minumulat ko kayo sa katotohanan. Saan ka? Halimbawa, ikaw yung medyo may kaya-kaya. Oy kapatid, tanggapin mo muna itong pera, papalitan ganito. Ngayon kinaubos ng paninda ni kapatid. Hindi naman niya maibibili yun sa grocery dahil hindi nga yun activated. Kayo talaga. Isip-isip ba pag may time? Mahal ko kayo, kaya ko kayo ginaganyan. Hindi yung magalit kayo sa akin. Saan ba nanggaling yung mga
Ano na yan, di ba kay Nanay Ligaya, kay Commander Ligaya? Sino ba si Commander Ligaya? Sino ba si Lolo Taglion? Sino ba si Aguila, Tupit, Ligaya, Dato Marino, Tupas, Tiago, Rubinian, Moncadista, Rizal yan. Ano pa? Ang dami yan eh. Hindi lang yan dito sa atin, maging sa ibang bansa. Intindihan ninyo ako? Oh, yung Thailand, sinabi ko na sa inyo, kasi nga, namomonitor natin, makikialam eh. Yung may mga napakialamira. Di ba? Kaya yung sinasabi na si PBBM, tama yun, no? Na siya magproklama, pero binabalaan kong mahal natin presidente, huwag ko kayo magkamali na iba ang inyong iproklama. Wala akong problema kapag di ka naging prime minister. Alam nyo yan. Na yan naman talaga ang nais ni Sultan para sa iyo. Na ikaw ang magiging prime minister. At marami na naman magagalit nito. Ha? Mga Duterte, makinig nga kayo. Ha? Binigyan din kayo. Mala Pangulong PBBM. Wag naman sanang dumating ang punto na kung ano ang sinapit ng mga Duterte, mas higit ang sasapitin mo. Pag hindi ka makinig. Alam ko maraming mga spiritual ang sa'yo, na? Pero sana hindi maulit yung nangyari sa tatay mo. Spiritual din ang nagpabagsak sa kanya. Yan ang totoo. At ginamit itong mga kadugo ninyo ng mga satanas. Na mga satanas dahil sa pera. Matagal nang ipinagkalulo ang ating bayan. Tandaan nyo yan. Bubuksan. Sige! Pabuksan niyo sa kanila. Pabuksan po lahat sa kanila. Pati lahat ng, hindi lang forbidden room, lahat ng room na sinasabi nila dyan sa, pabuksan sa kanila. Para matapos na yan. Pero syempre may kasunduan yan. Kapag hindi nila mabuksan, abay sandali lang. No? Kailangan alam nila ang consequence nila. No? Para matapos na yan. Anong kinatatakot nila? Pabuksan! Ng mga ay nako. Anyway, mga mahal kong kapatid, Ligwasan Mars, nakikiusap ako sa inyo, mahal ko kayo. At maging doon sa mga area. Kaya nung panahon ni Duterte, dito nauso yung mga tuko-tuko dahil doon sa Bungaw bunkers. Sira lang yung isa kong cellphone, tawagan ko sana yung isang keeper natin. No, kaya meron di bale, no? Ito lang masasabi ko sa inyo, malalagpasan natin lahat ito. Ulitin ko, itong nangyari sa atin is process to purify us. Okay? Process to purify us. Should I hear la for a yasun sunavok, na tera la for a ial latan, yasada ial la karadyasin. Diyan sa bandang Mandaluyong Park, sakop pa ba ng POEA yung Green Hills? Yes, sakop ang Green Hills ng Mandaluyong. Dito sa harap ng POEA, yung butas dyan, magsiingat kayo ha. Yung sinasabi ko sa inyo na mayroong sinkhole, no? Na malapit sa ilog, mag-ingat din kayo dyan. Lalo pat gumagalaw ngayon, no? Gumalaw ang Pyramid of Egypt, yung 2 pyramid doon. Kasi may kinalaman talaga siya sa frequency, and then na to sa ikot, no? Alam nyo, para sa iba parang, ba yung mga pinagsasabi ni Lidimin, bla bla bla. Sa halip na magbatikos kayo, humingi kayo ng karunungan ng Panginoon na maunawaan ninyo. Kaysa magsige kayo batikos dyan. Naintindihan ninyo ako? So, bago ang lahat, sa lahat ng mga kapatid na nasalanta ng bagyo, ito, sandali. Meron akong, actually, i-post ko na to Ipo-post ko yan. Hey, ano ito mo na to?
Ganyan. Yung mga nangyayari sa atin ay mga pagsubok lang yan. And then sa lahat ng mga nabiktima ng disaster na yan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May bukas pa. Ang landas mo ay mag-iilaw din yan. Kaya sa kabila ng lahat na nangyari, hanapin nyo lang ang buong katotohanan at ang katwiran ng nais ng Diyos para sa atin. Ano yung katwiran na sinasabi niya? Sambahin siya na nag-iisang Diyos. Hindi kung sino-sinong mga Diyos. Tapos hingi tayo ng blessings, pero kumusta yung mga pamumuhay natin? Baka hanggang ngayon, hindi mo pa itinuwid ang katakawan mo sa laman. Hanggang ngayon, isa ka pa ring oportunista, mandaraya at mapaglinlang ng damdamin ng kapwa. Tapos maghingi kayo ng blessing sa Panginoon? Hindi ba kayo nahiya? Pangatlo, baka hanggang ngayon hindi ka marunong mahabag. Pang-apat, chismosa ka pa rin. Chismosa na, yung bang chismosa na nakakabuhay ka ng patay at nakakapatay ka ng buhay. Ito yung mga sinasabing wala ka ibang ginawa kundi manira. Ha? Number 5, ano itong mga bagay-bagay nito? Marami, no? Maraming mga bagay na dapat natin isipin. Hingi tayo ng hingi, no? Hingi tayo ng hingi ng blessings, pero kumusta yung lifestyle natin? Ngayon may tanong, ma'am, bakit yung mga kurakot, ma'am, bakit ganun sila? Nakalagay din dyan sa Bible, huwag kayong maiinggit sa mga liko nilang mga gawa, dahil darating ang panahon, ang mga yan, ang mga kalihim-lihiman, ay ihahayag ng Panginoon. Ito na nga yun eh. Diba? Natandaan nyo ba, bago nagkaroon, sandali lang. Madam, nag-FB live ako. Ay, sorry. Sige, okay lang. Sige, balikan kita. Dali. Luwas na ako, ma'am, ng Manila. Oh, sige, maya konti. Nag-FB live ako. Take care. Sige, ma'am. Good luck. So, naalala nyo ba, bago nangyari ang mga kaguluhan ninyo dyan sa may Senado, may ibinigay, kaya nga ang salita ay napakasigrado. Anong binitawang salita? Ano ang pinamiminsahe? Hebrews chapter 4 verse 12, makinig kayo. Ha? Nalala nyo ba yung sabi ko, big bombastic release? Pero wala nakapansin nito kasi nga ang mga tao puro nga pera-pera. Ang abang nila yung release ng pera, hindi nila alam ang big bombastic release. Ito na ang disaster nila. Hebrews chapter 4 verse 12, makinig kayo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak. Nasa magkahiwalay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakatago sa Diyos. Ito yung binigay kong sitas bago nagkaroon ng big bombastic release dyan sa Senado. Hanggang ngayon, naging disaster sa kanila yan. Sa Diyos ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya mahal na Pangulo, maliwanag, itong mga pinapahayag ko is not my own understanding. Ito po ay paalala sa ating lahat. Alam nyo yan, mga sulit kong mga followers.
bago nagkaroon ng big bombastic release dyan sa Senado. Ito na nga, no? Hanggang ngayon, ito yung epekto kung sino-sino naman nakakalagkad. Because ang salita ng Panginoon, napakasagrado. Maliwanag. Hebrews chapter 4 verse 12. Ngayon, kung hindi pa kayo makinig, abay wala na akong magagawa. Na? Ako hanggang doon lang ako, basta ako ginawa kong trabaho ko, tapos. Na? Kaya, kaya nga sabi doon, di ba? May mga hula kay Propetang Ilyas na pinasusulat, ngunit mayroong mga hula na hindi pinasusulat. Ngunit ito ay pinatatakan at ito ay tatak espiritual. Kaya, pagdating ng tatak espiritual, hindi ninyo yan mananakaw. Kaya kahit anong pilit ninyong sirain si Lidimin, kahit anong pilit ninyong ibagsak, kaladkarin kung ano-ano mga pinagagawa niyo sa akin, okay lang. At least, meron ng mga tao na ginagamit, hinihipo sa kanyang mga kapamaraanan, anuman ang pangangailangan ko. Yan ay tinutugunan na nag-iisang Alpha Power Omega. Ganun din kayo. At nagpapasalamat ako, ito patotoo ko na rin. Meron tayong isang kapatid taga, saan mga bay si, ito kapatid na ito, nandito kasi sa Lidimin eh. Nag-message siya sa akin, Lidimin, maraming salamat sa mga panalangin. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ito yung patotoo niya. Ipopost ko ito. Okay? Sa lahat naming kapitbahay, kalunos-lunos ang nangyari. Pero, nanindig ang balibo ko, ngunit subalit datapat, yung bahay niya mismo, parang naghilaw lang yung bubong niya. Walang damage. Ganyan kung papaano kumilos ang banal na espiritu at kapangyarihan ng Diyos sa mga may tiwala ng pangako ng Panginoon. Kaya kayong mga nakaranas ng mga pakiramdam ninyo ay para kayong palaman. Ito yung lupa, ito yung langit, para kayong wag kayong mawala ng pag-asa. Kaya nga diba, dinadaan ko na lang sa TikTok. Pagsubok. At saka yung tinatawag na may bukas pa at habang may buhay, may pag-asa. Sabi ko nga sa inyo, dahil nalaman ko na ibang mga kapatid kung saan galing mga organisasyon, kung bigo man kayo sa kanila o sa akin, pakiramdam nyo man ay bigo din kayo sa akin. Pero ang pangako ng kataas-taasan, kailanman ay hindi tayo mabibigo. Tandaan nyo yan. Sa kanyang mga kapamaraanan. No? Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, ate, sa testimony mo. I-ano ko yan dito, i-ano ko yan, i-post ko yan, no? Na ganito, at sa ating ding mahal na Pangulo, PBBM, maraming salamat po. Kaya dito sa amin, nagbintahan na ng minahan ng mining. Dahil hindi niyo alam, baka hindi niyo alam, nagpababa ng memorandum si PBBM na pinaano niya muna ang mga mining na yan. Tapos kayo wala kayo ibang ginawa kundi puro mga kasiraan ng mahal nating presidente. Pero yung mga ginagawa ng ating mahal na presidente, hindi niyo nakikita. Ganyan na ba kayo, nilamon na ba kayo ng kadiliman? Ha? Hindi naman Diyos yung ating presidente, hindi naman yan powerful, hindi naman yan supersonic, hindi yan magician, isang ganun lang lahat ng gusto niyong hinahanap magagawa niya. At saka yung paglantad ng mga ngayon, bakit siya sinisisi niyo sa mga corrupt? Siya nga ang nag-ano niyan, di ba? Nagsisiwalat, di ba? Pag sure nga kayo diyan, kaya kayo magrarally kayo, alam ko naman ang isa sa mga dahilan ng mga rally ninyo kala niyo, di ko alam, may mga nasa likod ninyo, mga nagkiklaim ng mga anak ni Pilato, na ganito, may bubuksan. O sige, mahal na Pangulo, pabuksan mo na. Para matigil ang mga yan. So, have a blessed divine hope. Alam kong may magagawa si Apo, the Alpha Power Omega. Alam kong may magagawa si Apo kung tayo'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa si Apo. Purihin ang nagsugo,
hindi ang mga sinugo. Have a blessed divine hope, everyone.